Lagi kami nadulas, nawalan, sobrang putik, tapos mabigat po ang dala namin. Sa kabila ng milyones o bilyones pang nagastos. Mahirap kung walang interior, kung walang magbaba ng walang mababa na tao, hindi maibaba yung palay. Bubuhusan na simento, putik. 3 buwan, puro na crack. Totally no quality. Hindi gawa ng tao yan. Gawa yan naman drambong. At kapanayamin natin ang chairman ng komite sa Senado na nag-iimbestiga ng mga anomalya, si Senator Ping Lacson. Kayo rin ba nagsabi na 67 ang sa contractor? Tanggalin At mo. kailan nyo raw pa Tanggalin mo. 60? Tanggalin mo. Sige, tanggalin mo Yung natin yung picture sakit po niyan. ng mga discard. Bakit mo binigyan ng sakit? Ha? Bakit mo binigyan ng sakit? Susunod ng programang finalist muli Ha? sa prestigyosong DAID Anong sa atraso nito? London. Binigyan mo ng sakit? Ha? Alam mo ang pangako Tanggalin mo niyan? lahat. nilamin ng panagkakamatayan ang mga tiga-bangko sa Sigurado ka kaya pala lang niya. ng ang bahagi ng kalsada ito. Kasi mo sa akin ng 3,000. Bigla na lang Nabayaran niya na pero umabot yun ng buwan. ang mga poste at Sabi niya, linya ng napapad niya kuryente yung pera. nahulog sa butas na nasa 50 meters daw ang lalim. Kasi pag kinapad, Ang butas, isa raw sinkhole. kaya ito, magkagaya dyan. Mga ugali rin. Ang pangamba ng mga apektadong residente sa bangko. Ang siya rin daw nagpapabagabag ngayon sa mga magsasaka ng barangay Napo sa bayan ng San Juan sa Siquijor. May palayang din daw kasi sa kanilang barangay na parang bumuho at nag-iwan din ng napakalalim na uka sa lupa. Binigyan mo ng Tingin sakit. kasi alam mo kaya. Anong dahilan? Anong dahilan? At ang butas na puno ng asul na tubig. Grasya ka, sige. Anong dahilan? Can't deny that we're building after Anong event. dahilan? Ba't binigyan mo ng sakit? Nakakatakot, pero ang ganda. Sinkhole rin ba ang sumulpot na butas sa palayan ng San Juan? Paul gan eh. Malaking sinkhole o ukak sa lupa katulad ng nangyari sa Thailand. Meron din daw sa Siquijor. At ayon sa mga residente, hindi lang daw ito. Iisa, Ang higanting butas na diskubre ng magsasakang si Raymond. Agos 31, mga alas 5 sa buntag, kwan ko sa masakan nga, nasubay sa buo ng napita. Ang misis ni Raymond na si Maricar, sinilip ito. Na akong gigamit ng selfie stick o sa ginaanog cellphone pero dili makita ning niluta sa ilalong. Pero siya tuwing. Sinadlog pa dyan ko para sa akong mga anak. Ako nangingna ng mga bata nga ayaw dyan mo sigana ng sinkhole. Kaya nagmahulog mo na Diyan mo huwag lang lahat nilagay makatabang. mo? Hanggang sa ang balita tungkol sa pinaniniwalaang sinkhole sa barangay na po nakarating sa pamunuan ng MDRRMO o ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng San Juan. Na-inform kami Bakit? September 15, kinordon namin ng yellow tape, caution tape. Ang may-ari naman ng palayan na sina Nestor at Fabiana na problema nang dahil daw kasi sa pagsupok ng uka, hindi raw sila makalapit sa kanilang palayan. Bakot ni, Pati sa mukha niya nilagay mo? Tiyak niya po ang ano, Tanggalin mo. masakit. Dahil ang peligroso lumapit sa uka, sa ikalawa nilang pagbisita, nagpalipad sila ng drone para masuri nila ito ng malapitan. Ito nga alam ko sa lit. Kung titignan mula sa ere, ang napakalapad na butas, bilog na bilog. Ang pusod nito, parang isang maliit na lawa kung saan ang naipong tubig sa loob, asul na asul. Sa loob, may parang nabuuring mini waterfalls. Gusin mo. Dito na nakumpirma ng MDRRMO na ang uka sa palayan, isa ngang sinkhole. Malalim talaga siya if may Sa baba. man doon. Mahirap silang makaahon sa taas Ilagay mo. kasi yung Tanggalin mo. nakapaligid na lupa is made of Tanggalin limestone mo. malambot. Ang mga Tanggalin tiga-barangay mo, na po, susunugin ko hindi yan. raw nagulat sa kanilang lugar kasi Tanggalin mo. marami raw talagang sinkhole.
sa isinagawang Subsidence Hazard Assessment ng MGB o ng Mines and Geosciences Bureau na pag-alamang ang matatagpuang sinkhole sa San Juan hindi bababa sa 6. May sinkhole pangaraw sa isang creek. Meron din sa gitna ng isang talon. Dahil sa bantang dala ng bagong tuklas na sinkhole, ang kabuhayan ng mga magsasaka ng barangay na po, apektado na. Wala nilaing pang nabuhian, kaya yun. Tauna na makakita ko 500 a day, karon wala jud, zero income. Covered naman po ng rock insurance. Yung sa ayuda, nag-coordinate na ako sa MSWD office, MSWDO office, food packs, katulad na bigas, mga candles. Ikakandak namin po yung discussion doon para malaman natin kung anong gusto nilang alternatibong livelihood. Nitong Martes, kasama ang kawani ng MBRRMO, tinungo ng aming team ang sinkhole sa barangay na po. Nilagyan namin ng warning signs. Ang dating asul na tubig sa loob ng butas, parang natuyo na. Kapansin-pansin ding parang humina na ang agos ng tubig mula sa mini falls. Dahil sa kanal na ginawa, naubos lahat naturally. Hindi po talaga namin siya ma-determine kung lalaki pa ba siya. Samantala, matapos ang lindol sa Visayas nitong Martes, ilang sinkholes din ang nakita sa Cebu. Sa barangay Paypay sa Daan Bantayan, may sinkhole na nadiskubre, 4 na metro ang lalim, malapit sa kabahayan. Habang sa San Remilio, hindi bababa sa 15 mga sinkhole din ang nakita. Isang araw matapos lumindol sa Visayas, binisita muli ng mga otoridad ang sinkhole para ito'y sukatin. Ang gabi ko lang tayo, safety. Kailangan natin na improvise para ma-measure natin yung exact measurement niya sa ilalim. Medyo mga 10 meters na higit ito. Dito, napansin nilang dahil sa pagyamig ng lupa, ang sinkhole nagkaroon ng dagdag na crack. Posibleng bibigay naman ulit kasi naalog yung lupa namin. Dahil din sa pag-ulan, ang dating tuyong sinkhole nagkatubig. Nagkaroon pa ng mini waterfalls. Yung tubig pumunta sa may mababang parte ng sipon. Maya-maya pa, nakuha na nila ang sukat nito. Ang lalim, nasa 13 meters o sintaas ng isang 3-story building. Doon pa po siya lumaki kasi may cracks at saka yung iba niyang lupa is downward ako talaga. Laging naging vigilant tayo sa paligid natin. Yung isla ng secure talaga. Kadalasan limestone yung bato dito. Permeable kasi siya. Parang tumatagos yung tubig sa bato. Conscious talaga sa sinkhole. As of the moment, I think it would not be wise to develop it into a tourist attraction because in the first place it's a hazard for everybody. The priority of the LGU is to secure the area to possibly restrict access of the people to avoid untoward accidents. Willing na namin sumunod sa gusto nila kay maghintay sa disgrasya. Habang patuloy pa ngayon ang pagsusuri sa sinkhole, pakiramdam ng mga residente at mga magsasaka ng barangay na po, nasa butas din sila ng kawalang katiyakan. Gikan diri sa Inabanga Bohol. Wala ito sa studio. Simula na po ng programang finalist muli sa prestigyosong VAID sa London. Kayo JS na. Bago to, torta at sopas isinasawsaw sa kape? Tama ba yan? Para sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao, walang mali dyan dahil ang torta at sopas kasi klase raw ng tinapay. Ang mga nagkikrave ng sopas sa bayan ng Bayugan City sa Agusan del Sur sa Mindanao, hindi sa karinderya ang punta, kundi sa panaderya. Ang tinatawag kasing sopas sa kanila, hindi yung hinihigop na sabaw, kundi isang matigas na tinapay.
Ito ang bakery ni Alvir kung saan may iba't ibang variant ng sopas. May asukanda at gatas. Pero ang best-seller daw ang childhood favorite ng marami, ang napakatingkad na Rolling Bayan. Kaya siya tinawag na Rolling Bayan, ma'am, kasi pabilog siya, nirol po siya na sopas. Una niyang ginawa ang pabalat o yung dough. Sa isang palanggana, pinaghalo niya ang asukal, Bravo lang niya color, kung sa yung karang color. tubig, harina at iba pang sangkap. Ngayon, buo na siya yung papalat ng Rolling Bayan natin. Hindi na natin siya makirahin. Sunod niyang minasa sa kanilang pisaran hanggang lumipis. Kailangan nating mag-iingat at bilisan din natin yung kamay kasi mabilis yung ikot ng makina. Sunod na inihanda ni Alvir ang palaman. Lagyan natin ng kulay, pula, tapos asin. At ito, pagkahuman kayo na yung baking para pangpalo mo tubo sa inig. Kailangan natin sa kuwal kay para sinaw siya. Meron kasi may pula, may Pinalaman niya ito sa ginawang pabalat. Inirolyo. Pinira-piraso. At saka isinalang sa oven sa loob ng 5 minuto. alam mo yan. 18 anyos lang si Alvir nung natuto raw siyang gumawa ng sopas hanggang nagdesisyon siyang magbukas ng sarili niyang bakery taong 2021. Helper ma'am, teguan, san-san naghapon yung gani. Hanggang kitagluan ko sa akong kauban, tigluto. Hindi ako makapaniwala ma'am na nung una, nagtrabaho lang ako doon at ngayon, nasa bahay na namin itong bakery. Ang mga nalutong sopas, si Alvir na rin mismo ang nagde-deliver sa mga tindahan sa Bayugan. 4 piso kada piraso. 100 lang natin ma'am. 100 lang. Thank you. At ang paniniwala ng mga matatanda rito, walang matigas na sopas sa mainit na kape. Sa niya ay katulad ng biscuits. Ang sopas, perfect din daw isahog sa paboritong pamatid-uhaw ng mga tiga-Visayas at Mindanao, ang lamaw. Ang sarap. Gusto mo pang ulit-ulitin? Nagniningning naman ang mga mata ng suki ni Ruben kapag binuksan na niya ang kanyang bahay dito sa Tabaco City sa Albay. Ibig sabihin kasi nito, ready for pick-up na ang paborito nilang tinapay na made to order pa raw. Para itong star bread o puto, pero hindi hamak na mas malambot at mas masarap niyain ang laman. Hawig sa sponge cake na pau de lio ng mga Portuguese. Ang tawag sa tinapay nito, marcasotes. Bagamat ito ay may impluensya ng mga Espanyol sa atin, ito naman ay hinakap at binihisan ng mga kababayan natin mga Bicolano. Alas 6 pa lang ng umaga, inihahanda na ni Ruben ang pambalo ng marcasotes. Ang gamit namin papel ay craft ng super. Sunod niyang pinaghalo ang mga sangkap, itlog, harina, asukal at gatas sa improvised mixer na siyang gamit pa raw ng yumaon niyang ama sa pagluluto. Noon man ay ito ang ginagamit namin. Pagka hindi puno na yung tanin, yung pagkandala, okay na ito. Dito po ako ba, nilalagay namin dito sa pagkatutis para pag naluto ay maganda at bumubuka ang itsura. Ang kaibahan daw ng marcasotes, hindi ito ibinibake sa oven, kundi isinasalang sa kulon o yung malaking kalalo na sinasapinan nila ng upas o tangkay ng puno ng saging. Ito pong katawan ng saging, ilalagay natin sa kalayo. Ang purpose po nito ay para pinaka-steam yung pinaka-tubig nila. Kapag namula na
serve mula 100 to 200 pesos kada 3 piraso. Depende sa laki. Ang swak daw nakapartner ng Marcasotes. Patinit na